At so ayan, hi guys, welcome back ka channel natin. So yun, so pasensya na ngayon lang, tagal kong nawala, tinamaan ako ng kung ano. At ayan, ay hindi nga muna tayo magsasalita o magiging hype sa pag-review natin. So dahan-dahan lang muna. At yun, pasensya na nga rin kung medyo ngungo ko ngayon. Pero yun nga guys, eto na, sa episode 201. At huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At nung sa nakaraan nga, ay dito tayo natapos yung sa nalaman na ni Child Emperor yung nangyaring katotohanan sa may HQ. So ito, nagugulat dyan. Ito si Child Emperor, sana nakita niya. At no, ang continuation niyan is talo naman dito sa side muna ni Tatsumaki, dahil ito kinakausap na ito si Tatsumaki at sinasabihan siya na maggumawa siya ng isang commercial. So para yan sa pag-recruit naman nila sa mga bagong heroes. At ito nga ngayon, sabi nga ni Tatsumaki na ayaw niya, wala siyang oras sa ganyan sa paggawa ng mga commercials. Saka isa pa, sino-sino lang daw ba yung mga mahatak nila dyan sa paggawa ng commercials? Ay mga may hina lang sigurado yung mga mag-a-apply bilang maging hero. Pero ito nga ay naisip bigla ni Tatsumaki yung sinabi sa kanya ni Saitama, na kung saan ito si Saitama nga raw dati nung nagsisimula siya ay hindi nga raw siya makatalo kahit ang wolf level lang na threat na halimaw. At then after nga niyan is talo na dito sa may green room dahil nasa loob na nga niyan ito si Tatsumaki. So yun, so pumayag na ito si Tatsumaki na gumawa ng commercial. At ito nga, inaayos na siya, mini-makeup na siya rito. At ito ngayon sa isip-isip ni Tatsumaki na kung sa bagay, maganda raw itong opportunity nito para maipahayag niya o sabihin niya dun sa mga newbie o sa mga nagbabalak na pumasok bilang isang hero kung ano talaga yung ibig sabihin ng pagiging isang tunay na hero. At ito nga ngayon, biglang tayo na itong si Tatsumaki at ayun, yung studio, yung itong mga production team, naganda na sila para kasimulan na itong shoot. At ito nga, bukasan na yung mga ilaw dyan. Sabay ito nga sa isip-isip ni Tatsumaki na gusto nang ipahayag dun sa mga nagbabalak pumasok na bilang isang hero na yung kamatayan, liligid-ligid lang yan sa mga hero. At saka isa pa, ay napaka-unforgiving at napakarakas ng mundong ginagalawa ng isang hero. At eto nga ngayon, boom, grabe, kaala mo pumuwer sa bigla Ito si Tatsumaki, nagliwanag nga siya rito at sabi niya nga dyan na bilang representative ng S-Class hero ay i-demonstrate niya nga raw kung ano yung ibig sabihin niya. At eto nga ngayon, boom, grabe, bigla nagpakawala rito ng tornado. Ito si Tatsumaki, nagwala siya bigla Then sa may studio. At eto nga ngayon, sige, kagulo yung production team. At eto nga yung parang director, sigaw na nga siya, sabi niya nga dyan, cut, sabi niya ganyan. At then pagkatapos nga nito ay eto na nga, on air na, natapos na yung commercial ni Tatsumaki. At eto nga ngayon, pang tindi, posing ngayon dito. Eto si Tatsumaki, naging kikay. Eto si Tatsumaki, sabi niya nga dyan na kapag hindi sila nag-apply, yung mga tao nga rito ay ito-twist niya raw etong mga to. At then pagkatapos nga niya na eto nga ngayon ay napanood ni Tatsumaki yung naging kabuuan na ng commercial na ginawa niya, kasi nga na-publish na, public na. At eto nga, talagang gigil na gigil. Eto si Tatsumaki, sabi niya nga dyan, dinoktor niyo yung commercial, sabi ng ganyan. At eto nga ngayon, sige, talaga naman, kala mo luluwa na yung mata ni Tatsumaki, galit na galit siya. Sabi niya nga dyan na hindi niya raw sila mapapatawad. Yun nga yung production team sa ginawa nila, kasi nga dinoktor nila yung ginawa ni Tatsumaki. Sabi nga nila nung producer dito o nung production team na ginamitan nila ng AI yung ginawa ni Tatsumaki. So kaya yun, naging cute, naging kikay itong si Tatsumaki. Pero yun nga, sabi ni Tatsumaki rito, wala siyang pakialam sa intention ng producer, lahat sila mananagot, sabi niya ganyan. But then maya pa eto nga, biglang pasok na rito itong si Fubuki. Sabi niya nga dyan na nakita niya yung commercial ng ate niya at talaga naman super cute daw, sabi niya ganyan. So yun, tuwan-tuwa itong si Fubuki. Pero si Tatsumaki, hindi nga siya natutuwa dyan. But then pagkatapos nga niyan, eto, boom, grabe, nagalit, tagdabog itong si Tatsumaki. Habang sa kabilang banda ay talon naman dito kay Amay Mask, kasi nga sabi nga rito ng parang assistant niya na naging successful talaga yung commercial na ginawa nila. So yun, sabi nga ni Amay Mask, syempre magiging successful yan, siya yung nag-produce niyan So yun, si Soy Amay Mask pala yung producer nito ng commercial na ginawa ni Tatsumaki. But then pagkatapos nga niyan ay eto nga ngayon, kumalat na itong commercial ni Tatsumaki dyan sa may city. At eto, maraming nakakapanood nga niyan. At eto nga, yung isang lalaki, seryoso siya, pinapanood niya itong commercial ni Tatsumaki. At then maya pa, eto nga ngayon, bigla may tumawag sa lalaki na nga na yun. So yun, medyo nagulat dyan itong lalaki. At eto nga ngayon, labas na itong babae. At sabi niya nga dyan na pasensya na sa bigla ang business niya dun sa tinawag ng lalaki. Pero yun, ay isa nga raw siyang scout at mula siya sa Hero Association. At so ito nga ngayon, tingin-tingin na itong lalaki, sabay sabi niya nga dyan na isang scout na naman mula sa Hero Association. So ibig sabihin, baka na-scout na dati itong hero na to o itong lalaki na to para pumasok din sa Hero Association. But then pagkatapos nga niyan, is talo naman dito na sa may HQ na sa mga executive. Dahil ito nga, napanood na nila itong commercial ni Tatsumaki. Sabi nga nila
nila dito. Ang ganda ng publicity nito, sino ba nakaisip niya? Dahil sa pamagitan nga raw nito, nung paggawa ng mga commercials na yan, ay gumaganda yung imahe nila. At saka maliban pa nga raw dito, ang ganda nung ginawa nila na report na kung saan sinabi dun sa report nga na sinugod itong HQ na pagkarami-raming mga halimaw. Pero si Tatsumaki, tinalo niyang lahat yung mga halimaw na yun. So dahil doon ay gumanda nga ulit yung kanilang reputasyon, tapos na-gain nila ulit o nakuha nila ulit yung tiwala ng mga mayayamang tao na nakatira dyan nga sa Hero Residences. At ito nga ngayon salita na itong mataba na kalbo na executive, sabi niya nga dyan na balita niya ang nakaisip ng paraan na yan o ng idea na yan ay ang si Mr. McCoy. At so ito nga ngayon, ngiti-ngiti na ito si Mr. McCoy at sabi niya nga dyan na ginagawa niya lang naman itong mga bagay nito para sa ikabubuti ng kanilang organizations. So naging bida-bida pa ito si Mr. McCoy, ay si Fubuki naman yung nakaisip niyan. But anyway, sa pagkatapos niya na ito nga sa isang executive naman na to, sabi niya nga dyan na sa kabilang banda ay hindi naman sila makapagtiwala na dun kay Metal Knight. So walang kwenta raw si Metal Knight kasi nga lahat ng ginawa niya palpak eh. At so ito nga ngayon si Metal Knight nakikinig sa usapan ng mga executive. At yun nga sabi ng mga executive dito na una yung ginawa nga natin ni Metal Knight, yung mga robot na malalaki, lahat nagsi-malfunction, lahat nasira na lang, nagsumabog daw bigla lahat. At ngayon naman yung building na pinagmamalaki nito ni Metal Knight, kasi sabi niya nga raw na hindi yan tatablan ng mga earthquake ganyan, ay halos gumuho na nga raw. So yun, walang kwenta raw itong mga ginagawa ni Metal Knight pagkatapos siyang donatan o bigyan ng billion sa sobrang laki ng pera binigay kay Metal Knight, tapos ganyan lang daw yung gagawin niya. So kaya nga ito tuloy ng mga executive kapag ganyan ng ganyan ay talagang di na nga raw nila mapagkakatiwalaan ano si Metal Knight sa mga future pa na projects nga ng Hero Association. Pero ito nga sa loob-loob ngayon ni Metal Knight, naiinis na siya rito kay Saitama kasi nga lahat ng ginagawa ni Saitama talagang nasisira niya yung mga robot nito saka yung building nito ni Metal Knight. At yun ay pagkatapos nga niyan is talon dito na ulit sa mga executive. At ito nga sabi nga nila rito na maliban kay Metal Knight meron pa silang isang problema, at yun nga si Tatsumaki. So pares daw yung dalawa na yan. So sabi nga nila na si Tatsumaki pinagbigyan lang nila ngayon yan kasi nga naging okay naman yung arrangement to ni Mr. McCoy. So pasalamat daw yan si Tatsumaki. Pero kung tutuusin, napaka self-righteous daw, napaka loner ni Tatsumaki. So yun nga, so hindi nakikipag-cooperate si Tatsumaki, mag-isa lang talaga kumikilos yan. At ito nga, sabi nga natin nung kalbo rito na kahit nga raw subukan nilang kontrolin yan si Tatsumaki, hindi nila magawa kasi sobrang lakas nga raw ni Tatsumaki. So kaya nga ito tuloy nila na akala mo para daw sila nakasakay sa isang bomba. So yun, parang nanganganib yung Hero Association kumbaga dyan sa kamay ni Tatsumaki. So kaya nga, ang tuloy ng mga executive, dapat nga raw talaga maglagay sila ng mga surveillance camera kay Tatsumaki pati na kay Metal Knight. At ito nga ngayon, sabi nga dito nung kalbo na ito nung mataba, wala pa raw ba sila nakikita na alternative na manpower? So yun, so kinakausap niya yung isa sa mga agents nila. At ito nga ngayon, paliwanag na itong agent, sabi niya nga dyan na sa ngayon kasi wala pa sila nakikita na sign o mga signal ng mga bagong aplikante yun nga na maging hero. Pero yun nga, sabi dito ngayon nung mataba na executive, bakit ganun? Ba't wala pang mga nag-a-apply? Di ba nga nagbo-boom naman, maganda yung mga advertisement nila, yung mga commercials nga sinasabi ang ganda nung ginawa nila. At yun nga, maraming natutuwa rito, taas nga rin nung rating. Ba't ganun? Walang mga nag-a-apply. So ito nga, sabi ngayon nung agent na kausap niya, ganun nga, marami nga yung natutuwa sa akin, nagsasabi na successful talaga yung commercial. Pero ganun pa man rin, at ito nga, nakat na dyan yung usapan ng mga executive. At balik na rito sa lalaki na ini-scout nga ito nung scout mula sa Hero Association. At ito salita yung lalaki, sabi niya nga dyan na balita niya ang ganda raw nung naging resulta ng mga advertisement, ng mga commercial na nilalabas ng Hero Association. So mabuti naman daw yun para sa business nila. So ito sabi ng babae na oo nga, salamat kung ganun. At ito nga tuloy ng babae, pero kahit na maganda yung mga advertisements, yung mga commercial na nilalabas nila, hindi pa rin sila dapat maging relax lang. At ito nga sabi ngayon ng babae, dahil kahit na ganun, marami pa rin talaga yung mga halimaw na nagsisilabasan. At ang nangyayari, maliban kay Tatsumaki at saka sa mga malalakas na hero, yung mga A-rank heroes nila ay talagang natatalo pa rin kahit nga rin nagkasama-sama yung mga yon. Talagang natatalo pa rin sila. At ito ngayon tuloy ng babae nung scout na hindi na reliable yung mga S-class heroes, at talagang sobrang dami na yung mga heroes na tinatalo ng mga halimaw. So kaya nga naniniwala nga raw yung management na habang maaga pa, dapat mag-stock up na sila o mag-replenish na sila agad-agad ng kanilang fighting force. At ito nga ngayon, napangiti na itong lalaki, sabi na nga dyan, replenish, stock up, parang ginagawa rin nilang mga goods lang yung mga heroes, yung mga tao. So kumbaga ginagawa nilang mga kagamitan lang, mga ano
lang ba, material yung mga heroes nga dyan. At eto, sabi nga ng lalaki yun, tapos ngayon pupuntahan siya kasi parang kailangan siya ng Hero Association. So yung sabi ng babae rito, na pasensya na kung mali yung mga wordings niya, pero tuloy nga ng babae kasi naniniwala yung mga management na itong lalaki na to ay talagang maganda, malakas siya pagdating sa pakikipaglaban, at saka yung kanyang pangalan sa public ay talagang kumakalat na maganda yung kanyang reputasyon. At ito nga tuloy ngayon na ito ng lalaki, sabi niya dyan sa scout, sa tingin daw ba ng Hero Association, sino sila para i-recruit itong lalaki na to. So yun, para nagiging arrogante kasi yung Hero Association. At ito nga ngayon, pinakita na yung pangalan ng lalaki na to. So siya nga si Axel, leader ng Hunters, ng Vigilante Group. At din pagkatapos nga niya ni Sandy, so hanggang dito lang ito sa episode 201 natin. So yun, sa pasensya na guys, medyo labo-labo pa, hindi ko ma-deliver ng maayos ito nga si episode natin, medyo may kumakaskas ka pang kate pa nung lalamunan ko, tas yun nga medyo ngongongongo pa. Pero yun nga guys, sa susunod ay babawi ako kapag medyo okay na nga po ako. At yun ulit ay maraming salamat at pasensya na sa ang tagal kong nawala guys. So yun, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at hintay lang para sa next episode natin. So kita-kits tayo ulit.